Isa sa mga hamong kinakaharap ng ating mga kababayang nangingibang bansa ay ang operasyon ng droga ng ilang mga grupo. Tulad na lamang ng kaso ng ating kababayan Jane Veloso na nakatakdang bitayin sa Indonesia dahil sa kasong drug trafficking. Maliban sa Indonesia, may ilang mga bansa din na nagpapatupad din ng mabigat na parusa sa mga kasong may kinalaman sa mga ipinagbabawal na gamot. Kung saan-saan ang mga ito, alamin natin mula sa aming kasama si Dina Pagibitan. Taong 1970 nang simulang magpadala ng Pilipinas ng mga manggagawang Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito lamang noon ay pansamantalasan ng solusyon sa lumalaking bilang ng mga Pinoy na walang trabaho. Kasabay nito ang iba't ibang nakaharap ng mga OFW. Isa sa mga karaniwang kinasasangkutan ng mga Pinoy ang drug smuggling. Nasa mahigit 200 Pinoy ang nasa death row sa buong mundo. 89 dito ay dahil sa droga. Nasa 72 OFW ay nakakulong sa China. Ang iba ay sa Middle East, Malaysia at Thailand. Ayon sa tala ng Migrante International, 6 na mga Pinoy ang pinugutan taong 2005. July 2014, umabot na sa halos 800 ang mga Pinoy na nakakulong dahil pa rin sa ipinagbabawal na gamot. Nasa 710 sa kanila ang naaresto. Halos 63% o 445 rito ay mga babae. Sa ilalim ng Omnibus Rules Implementing the Migrant Workers Act of 1995 o RA 8042, ang gobyerno ay magbibigay ng legal assistance sa mga OFW na may kinakaharap na problema abroad. Kabilang narito ang bayad sa abogadong magtatanggol sa inaakusahang OFW. Kasabay ng magkakaibang kultura ng bawat bansa, ang magkakaibang batas nito. Nasa mahigit kumulang 20 bansa ang may matinding batas na umiiral kaugnay ng droga. Ngunit ang pinakakilala sa kanilang pagpaparusa sa mga drug trafficker. Sa bansang Singapore, sino mang mahulihan ng nasa 17 onsa o kahit kalahating onsa ng heroin, itinuturing ng drug trafficker at dito ibinibitin hanggang mamatay ang napatunayang nagkasala. Mandatory death penalty naman ang parusa sa bansang Malaysia sa mga drug trafficker. Umaabot naman sa 500 drug traffickers ang pinaparusahan bawat taon sa bansang Iran. Pupugutan naman sa harap ng publiko ang parusa ayon sa batas ng Saudi Arabia. Nasa mahigit ang tao naman ang nahatulan ng kamatayan sa China taong 2007. Ang United Arab Emirates naman ang itinuturing na may pinakamahigpit na batas kaugnay ng droga. Dahil sa kaunting bahid ng droga sa iyong mga gamit, maaari ka ng arestuhin. Posible namang makulong ng 10 hanggang 15 taon ang drug user o drug trafficker sa Indonesia at firing squad ang kaparusahan nito. Isa si Mary Jane Veloso sa nahatulan ng parusang kamatayan matapos mahulihan ng droga sa Indonesia. Sa ilalim ng batas na Indonesia kaugnay ng pagpaparusa smuggler, ilalagay sa isolation cell ang akusadong nakatakdang hatulan ng kamatayan. Ipapaalam sa akusado ang nakatakdang kaparusahan 3 araw bago ito isagawa. Hindi isa sa publiko ang gagawing firing squad sa akusado, maliban na lamang kung iutos ito ng presidente ng bansa. Binubuo ang firing squad ng 12 enlisted police officers at isang commissioned officer sa panguna ng isang high-ranking officer. Gayunman, ang prosecutor ang siyang may control sa naturang firing squad. Sa itinakdang araw, ihahatido ay eskorta ng pulis ang akusado sa location ng execution. Ang akusado ang magdedesisyon kung nais niyang takpan ang mga mata, tumayo, umupo o lumuhod habang nakatali ang mga kamay at paa. Sa itinakdang oras, magbibigay ng signal ang prosecutor sa firing squad, hudyat para itutok na ng mga ito ang kani-kanilang baril sa puso ng akusado. Isa lamang sa mga baril ng 12 pulis ang may bala. Ito raw ay para maiwasan ang marahas na pagpatay sa akusado. Sakaling buhay pa, babarilin ng police commander malapit sa tenga ang akusado hanggang ideklara itong patay. Ang pamilya na ng akusado ang siyang responsable sa kanyang katawan at libing. Sakaling walang pamilya, ang gobyerno ng Indonesia ang siyang maglilibing sa katawan ng naaayon sa relihiyon o paniniwala ng akusado. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.